'Di ba? Ang dahilan niya, ayaw daw kasing magpakilala ng mga kaibigan niya. Pakiusap lang nila, isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Marami sila. Yung kausap, kala mo uto-uto eh, no? Oho, aha, okay, oho. Isa lang ang kanilang pakiusap sa Ano akin. po yun? Parang ano, para kunyari hindi alata na, oh, ito yung mga itatanong mo ha, o ito ganito dapat yung mga sasabihin mo ha. Sabi ni Ai Chang, sinungaling mo, 2K. Oh. Hindi kasi, totoo naman ho eh, di ba? Pinangako niya yung 2,000 na pag 2,000 pababa ang presyo ng kuryente ninyo, sagot na nila o libre na nila. Ngayon, wala na. Nakalimutan na yata isulong ulit. Eh sana huwag mo na kaming i-disclose ang identity. Sir, pwede ba yun, sir? Na hindi mo i-disclose? Kasi nga kailangan igalang mo yung kanilang Pwede, kay Marcoleta. Pero sa batas, meron daw pong ano yan, parusa. pakiusap, tinulungan ka eh. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo kung bakit? Merong kaakibat na kung tawagin ay deed of acceptance of donation. O edi ngayon nilabag ko yung kaisa-isang kahilingan mo sa akin. Tinatry niyan lumusot, ano? Pero may investigahan mo to. Matanda na, sinungaling pa si Peluca, sabi ni Pang Netflix. Oh. Hindi, sabi niya, binigay ko nga sa'yo contribution, pero utang na loob mo sa akin yan. Ngayon, dahil sa hindi ko pwedeng isiwalat ang kanilang identity, kaya sinabi ko zero in contribution. Meron mo batas, Nelson? Ano magsasabi? Wala daw. Sabi ni Marcoleta, wala daw. Pero iaano ko, eto. I-pass forward na natin si Atty. Carlo. Oh, Atty. Carlo, meron bang batas? Yung sinasabi ni Marcoleta o wala? Hindi ko alam eh. Hindi ko alam sir eh. Kung meron o wala. Oh, yan. Hindi maghanap sila. Ayan, sabi niya, marami daw kaibigan na nagbigay ng pera sa kanya para sa kampanya. Eh bakit sa sose niya zero contributions daw? So, inamin niya mismo na nagsinungaling siya sa sose niya. Hindi raw niya kailangan i-disclose kung sino ang mga nagbigay kasi nakiusap daw sila na huwag banggitin ang pangalan. Pero, ito ang matindi. Wala daw batas na nagre-require sa kanya na i-disclose ang mga detalye sa campaign contributions. Galing yan sa abogado ha. Eh kahit nga law student or kahit nga high school student, alam na bawal magsinungaling sa isang sworn statement. Isa-isayin natin ang mga batas. RA 7166, the synchronous... So, may posibilidad ano na makulong si Marcoleta kung sakali na mapatunayan na perjury yung kanyang nilabag, ano? Oh. Synchronized National and Local Elections and Electoral Reform Act. Sabi dito, every candidate shall file a full, true, and itemized statement of contributions and expenditures in connection with the election. Ayun, yung pinaka-itemized na sinabi, mga bossing, hindi pwede yung bulk as bulk, kunyari yung mga sasakyan, etc., ganito, ganyan. Kagaya nung ginawa ni Mark Villar, yung mga sasakyan, deklarado as bulk, no? Kumbaga, hindi mo matukoy yung ganito. Basta, kasi style din, ho, mga bossing, o yan, o ito, bakit ganito? Hindi mo to isinama doon sa dineklara mong sasakyan. Hindi, kasama yan doon sa bulk. Diba? Pero kung naka-itemize ho yun, mga bossing, Cadillac, Mercedes-Benz, ganito, ganyan, nandun lahat yung mga pangalan, eh syempre, doon mo makikita talaga mismo na, eto, wala to doon sa dineklara mo, ha? Hindi mo sinama ito, ha? Diba? Kaya hindi pwede yung bulk daw. May isa pa. Sa COMELEC Resolution number 11109, all campaign contributions, whether in cash or in kind, from any person or entity must be fully declared in the SOSE, together with corresponding details of expenditures. Narinig mo, Marcoleta, lahat kumpleto, no? Fully declared. At siyempre, andyan din ang Article 183 of the Revised Penal Code. Sabi dito, guilty ng perjury ang sinumang tao who knowingly makes untruthful statements under oath. Naku, Marcoleta, alam mo na ang perjury may kulong, di ba? Kaya ang ginawa ni Marcoleta, he basically confessed to falsifying a document under oath. Nakalimutan yata ni Marcoleta ang dahilan kung bakit required ang SOSE at SALN. Ginawa yan para sa transparency. Para makita ng taong bayan kung saan nanggaling ang pera ng mga politiko. Tapos, tingnan nyo. Iglesia ni Cristo.
ang pinapanawagan ninyo transparency. Etong kay Marcoleta, ang daming eto hindi pinapakita. May parang secret din yung mga nagdonasyon. Base po yan sa kanyang base po yan doon sa kanyang pinaliwanag. Di po ba? Ngayon ho, mga kababayan, nasa na ba tayo? Alisin ko ito. Ngayon po, mga bossing, nandito, sinabi daw ni Koopman na, guni-guni o imahinasyon lang ni Secretary Boying Remulla o dating Secretary Boying Remulla na ngayon po ay ombudsman, yung warrant of arrest ni Bato de la Rosa. Ayan po, sabi, ICC warrant kay Bato de la Rosa, imahinasyon ni Boying Remulla. Sabi ni Attorney Koopman na pagkalaki-laki ng binabayad ng mga DDS, ng mga Duterte dyan kay Attorney Koopman, magkano? Kung di ako nagkakamali, 150 million. Ibig sabihin sa 2 buwan, 300 milyon. Ibig sabihin kapag 10 buwan, 1.5 billion. Ibig sabihin kapag isang taon, 1.8 billion. Grabe Madami na din pong pagkakataon na sumablay si Koopman, mga bossing. Simula po nung nakilala natin siya, di ba? Ano sabi dito ulit? ICC warrant kay Bato de la Rosa, imahinasyon ni Boying Remulla, Attorney Koopman. Basahin ko. Imahinasyon lang daw po, mga kababayan, ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang sinasabi nitong warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay Bato de la Rosa. Ito ang pahayag ni Koopman. There is nothing to suggest that the supposed arrest warrant for Senator de la Rosa is anything other than figment of Ombudsman Remulla's fertile imagination. Yan ang gusto namin sa inyo. Huwag niyong paniwalaan. Ito rin yung fake news. No? Kasi ganyan na ganyan din nung panahon ni dating Pangulong Duterte na siya ang inaaresto. Yan yung sinasabi ng mga DDS. Walang kasiguraduhan yan. Walang katotohanan yan. Fake news. Yang balita na yan. Yan ang gawin nyo. Para si Bato, kampante. Paikot-ikot lang sa labas. Pagka nahuli, pagka naaresto, na-serve yung warrant of arrest, iiyakan naman ang gagawin ninyo. Diba? Mag-iiyakan naman kayo. Yan ang mahirap sa inyo Ako suki ako nila, mga bossing. Suki ako sa pambabash ng mga DDS. At sinasabi nila, Mark, kala ko ba, sabi mo, lagi mo sinasabi, aarestuhin na si dating Pangulong Duterte. Ganon, pabalik-balik dito sa channel ko. Nangyari mga kababayan. Nangyari kay Kibuloy, nangyari kay Duterte. Ayun. Hindi na nagsisibalikan dito sa akin channel. Si Koopman, pinapalakas lang ang loob ni Bato de la Rosa dito. Dahil kapag nasama na si Bato de la Rosa doon, mga bossing, ay nako, baka lalong madiin ang dating Pangulong Duterte.